prepare natin yung rekado ng tinolang manok. Oh. Okay, so pag-isahin na natin siya dito sa maliit na bowl. Okay guys, so ito yung mga kakailanganin natin sa pagluluto ng tinolang manok. Siyempre, meron tayong native na manok. Okay? So, ito mahigit 1 kilo. Okay, 1 kilo siguro yan mahigit. And then, meron tayo dyan sibuyas, bawang, luya, paminta. Meron tayo dito na patis. Okay, meron tayong magic sarap seasoning. And then, meron tayong asin. Meron tayong ano to? Sili, dahon ng sili, guys. Okay? So, simulan na natin, guys, ang pagluluto ng tinolang manok. Okay, guys, so simulan na natin magluto ng tinolang manok. So, nalagyan ko na ng oil, guys. Okay, so lalagyan na natin yung kanyang rekado. Okay, ito. Hindi magalaw yung camera, guys, kasi nga ako lang yung video. So, saka ako kasi ako niluluto, guys. Then, natin na maluto yung rekado niya. Naku, wala akong taga-video kasi ako lang din. Hoy, taga-video. Come on. Taga-video. I need your help. Hintayin lang natin na maluto yung rekado brown. Okay? So yan natin, isa na natin dyan lahat. Guys, andyan na lahat ng rekado niya. Okay guys, so naluto na yung rekado niya. Lalagyan natin siya ng konting patis para mawala yung lansa ng dito. Mawala yung lansa ng manok. Okay, so nilagyan natin ito. Ay, video ito na. So ilalagay na natin yung guys yung karne ng manok. Okay. Ako ang bibig. So, haluin lang natin walang magtibay. Hindi na magtibay. Okay. Saka lang. Kaya lang muna natin ganyan para makita yung oil saka yung ano na. Okay. Daloob natin yung mamantika na part niya, yan o. Okay guys, so lalagyan na natin siya ng seasoning. May kasama na rin yung asin. Pinaghalo ko na, okay? Lagyan na natin guys. Asin tsaka seasoning guys. So depende sa inyo kung gaano karami muna yung ilagay nyo. Pwede natin i-adjust yung lasa mamaya. Then lalagyan natin siya ng paminta. 2 sachet na paminta. 2 paminta. Nagulo yung video kasi yung anak ko lang ang taga-video. So hahaluin natin para ihalo yung nilagay nating seasoning.
So nakita niyo yun guys, nilagyan ko kanina ng konting patis. Then ngayon nilagyan ko naman siya ng konting asin, tsaka seasoning muna. Later on, kapag nilagyan na natin siya ng sabaw, lalasaan natin kung matabang ba or tama na yung lasa, okay? So ganyan muna. Hahaluin lang natin ng hahaluin hanggang sa magmantika yung karne ng manok. So marami pa siyang tubig guys. So, later on. Okay? Okay guys, so ito na yung niluluto natin karne ng manok after 5 minutes. Okay, ito na. Meron, nagmamantika na siya pero ano pa natin. Dapat mantika na lang yung matitira, wala nang tubig. So, hahaluin pa natin hanggang medyo mag-brown na yung karne ng manok. Pasensya na medyo magulo yung video. Kasi nga, ako lang din yung taga-video. Ako pa yung taga-halo. Ako pa yung taga-halo ng karne ng manok, guys. Okay? So, magtiis kayo sa video ko muna, ha? Ganyan lang. So, hintayin natin na mag-brown yung karne ng manok bago natin lagyan ng tubig or sabaw. Okay? So, haluin lang natin. Yan talaga pag nagsisimula na vlogger, walang taga-video dahil hindi naman tayo asensado na vlogger, guys. I-video mo yung sarili mo kung gusto mong makapag-vlog. Okay? Malapit na natin lagyan ng tubig. So, mas masarap ang tinola guys kapag mas marami siyang luya na ilalagay. Pero kung may mga bata naman, so moderate lang kasi yung mga bata ayaw na nila ng maanghang. Yeah. Naamoy ko, ang sarap guys. Ang sarap. So ayan, halu-haluin lang natin. So, hindi naman masyadong komplikado ang pagluluto. Ganyan lang. I-prepare natin lahat yung rekado bago tayo magluto para sunod-sunod. Hindi yung may iba pa tayong gagawin na rekado. Okay? Pwede din naman yung ganun kapag marami kang time. Pero ako kasi mas prefer ko yung ihanda muna lahat ng rekado bago magluto. Kasi mahirap yung ito pala ganun. Ito pa pala yung ilalagay natin. So dapat organize para organize din yung pagluluto natin at pagbablog. Okay? Dahil ako lang din ang taga-video, kaya kailangan gawin kong organized. Okay? So, yan na. Medyo nag-brown na yung karne ng manok. So, ihanda na natin yung ilalagay nating sabaw, guys. As you can see, guys, nag-brown na yung karne ng manok natin. So, lalagyan na natin siya ng tubig. So, maglalagay muna ako ng 3 cups of water. Okay? So, pwede natin dagdagan. Pwede rin nating bawasan. Depende sa gusto natin kung gaano karaming sabaw niya. Pero wag masyado sa sabaw na, wag masyadong marami yung sabaw na ilalagay natin kasi hindi na natin malalasahan yung karne ng manok pag ganun. Okay? So, nakikita nyo. Okay, so dadagdagan ko pa siya guys ng 1 cup para 4 cups ang tubig. Sabaw na ilalagay natin, okay? So, sa kahoy ako nagluto ito. Okay. Okay, so dadagdagan ko pa siya guys ng tubig na 2 cups. 2 cups, 1 cup na lang. Okay. Okay, yan. So, bali, ang nilagay nating tubig is
4 cups and a half. Ganun. Pwede din nating dagdagan. So, yan na, kumukulo ng ating tinolang manok. Tignan nyo yung sabaw niya, ang sarap. So, tignan natin kung naluto na, guys. Dahil hindi naman pressure cooker itong pinaglutuan ko, kundi ordinaryong kaserola lang. Okay, so, matigas pa siya, guys. Matigas pa yung karne ng manok. Later, hindi pa natin pwedeng ilagay yung sili. Papakuluan pa natin, guys. Medyo matigas pa yung karne ng manok. Takpan muna natin para maluto yung karne ng manok. Apoy! Dito ako nagluto, guys. Tignan nyo. Naku, lapit nang masira yung lutuan ko. Okay, guys. So, naluto na yung ating tinolang manok. Nilagay na natin yung dahon ng sili. Naluto na siya, guys. So, hahanguin natin yung dahon ng sili para hindi ma-overcook sa init ng sabaw. Ito ng ating tinolang manok. Okay.